Sa mga nagtatanong na follower ko, isa ito sa mga ginagamit ko na materyales sa paggawa ng costume at ito ay yung rubber slice na kung saan itong ang rubber slice na manipis na kulay itim ang gagamitin ko ngayon. At for today's video nga ay gagawa tayo ng top ng costume na kung saan papartnera natin ito ng neck piece. Gagawa tayo ng enchanted top na pinapartner natin sa mga festival wear na ginagamit ko at ginagawa ko noon pa. At para nga maganda yung lapat ng ating magiging top, ay ginawan ko ito ng mga sukat na ganyan at pattern na kung saan para tayong gagawa din ng mga pattern ng tatahiin natin. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay rubber saka itong breast pad na ito na kung saan gagawin natin siyang corset type. Para nga mahulma natin na maganda yung dibdib ay dinawingan natin itong breast pad na ito saka natin ginupit na parang pa-corset. Katapos niyan, ito yung magiging pattern natin na ilalapat natin dito sa mismong rubber slice na kung saan gugupit-gupitin natin yan at bubuuhin natin mamaya na parang corset na ginagawa natin sa pananahin ng ating top. Malimit na nga akong gumawa ng mga perfect na pattern para sa mga ginagawa ko. Mapatela man yan, mapa-rubber, papel or whatever sa mga ginagamit kong mga panggawa ng costume. Kaya for today's video, itong ang gagawin natin ay parang top siya na gagamitan natin ng base na rubber slice na kung saan ito na nga at dinodrawingan ko na at gugupitin ko na maya-maya diyan yung mga pattern na nilapat natin dito sa rubber slice na ito at maya-maya yan ay bubuuhin na natin. Bilang isang costume maker nga at dress designer, importante talaga na gumawa tayo ng pattern na saktong-sakto sa mga sukat ng susuot nito, lalong-lalo na yung paglalagay at pagkakalkula ng mga tamang sukat niyan para mas maganda yung lapat na magiging base natin. At sa kadahilanan nga na walang kuryente ngayong araw na ito dito sa amin, ay gagawin natin na tatahian natin itong mismong mga pattern natin para mapagdugsong-dugsong natin siya. Ang mas madaling paraan dyan ay syempre pagkakabit ng mga stick glue, pero mas naisip ko na tahiin na lamang siya at lalagyan itong mga fabric glue na ganyan kasi medyo matibay siya at para mas lapat na lapat siya at mas tumibay siya ng mas maayos ay tatahiin natin yung bawat parte niyan. Mas madali siyang gawin kapag stick glue ang gagamitin pero mas matibay siya kapag tinatahi na ganito. Bihira ko lang talagang tahiin yung mga ganyang mga klase ng mga corset type lalong-lalo na dito sa rubber. Siyempre, pag tinatahi natin yan, mas matibay. Pero kapag mas mabilis ang ating mga eksena diyan, ay stick glue talaga yung ginagamit natin para mapagdugsong-dugsong natin yan. Pero sa palagay ko ay mas maganda at mas malinis kapag tinatahi siya para naman mas presentable. At pagkatapos natin kabit lahat ng mga yan, ay ganito na yung magiging itsura niya. O diba, napakaganda niya tingnan. At pagkatapos niya na itong ating mga ginupit na pattern mula doon sa ating breast pad ay pagdudugsong-dugsongin na natin. Kalimitan yung mga ganitong klaseng design ng breast type ay nakikita natin sa mga corset na mga pang top na ganyan. At yun talaga ang purpose natin, gawin natin parang corset talaga siya. Kaya ito, utay-utay ko din siyang tinatahi para mas matibay siya at hindi siya magkalasa ng bonggang-bongga. At dahil nga ipapakita ko lamang sa inyo kung paano ako gumawa ng top, ay talaga namang ginawa ko itong extra special at pinili kong gawing corset type itong ating magiging top para mas makita ninyo kung gaano siya kagandang ilapat doon sa magiging costume natin, lalong-lalo na kapag suot na ng tao. At yan na nga, ikakabit na natin siya doon sa mismong corset natin na kung saan itong parang breastplate natin ang gagamitin natin at ididikit na natin dito sa ating mismong hulma na ganyan. O diba, rubber slice lang yan pero nakikita nyo naman na parang tinatahi talaga siya ng bonggang-bongga at napakaganda niya ng tingnan pag natapos. At ayan na nga, nakabuo na tayo ng isang corset na katulad niyan. O diba, bongga, mas maganda na siyang designan. At para nga mas magmukhang corset type siya, ay lalagyan natin siya nitong eyelet. Ito ay isa sa mga paraan ng pagsusuotan ng mga panali natin sa mga likod ng corset. Diba, kalimitan sa mga corset na ganyan ay ginalagyan talaga ng mga talian na ganyan para kung sakali mang medyo malaki yung katawan ng susuot at medyo maliit ay madali natin itong i-adjust. At pagkatapos niyan ay ganito na yung nagiging itsura niya. O diba, base pa lamang pero pasabog na. At ito na nga yung mga binabanggit ko ng mga una kong vlogs na kung saan gumagawa ako nitong DIY na aking molder na ganito. Hindi ito mabibili sa Shopee or sa mga online market. Pero ito ay ginagawa ko lamang talaga as sarili kong DIY. At sa mga susunod kong video ay tuturo ko sa inyo kung paano ko gumawa ng ganitong klase ng molder na DIY ko lamang.
At sa ganitong klaseng molder na ginagawa ko ay medyo madami-dami ngayon nagagamit na stick glue sa paggagawa niyang malaking molder na yan. Pero pasabog naman yan lalo na kapag na-achieve na natin yung gusto nating design. At pagkatapos niyan ay lalahukan natin siya nitong ating mga molder na nabili natin online para mas magmukhang enchanted talaga siya. Para mas mukhang glamorous siya, ay syempre gagamitan natin ang ating malawakang imahinasyon kung paano natin de-design na na-eksinahan yung mga pampaw-glamour nating mga molder dyan na maliliit na ganyan. Ilalahok natin yan sa ating DIY na molder para mas magmukhang enchanted talaga siya ng bonggang-bongga. At para nga hindi tayo aksayado dun sa ating molder na mga ginagawa dahil medyo mahirap-hirap siya, ay syempre lalagyan natin yan ng mga pa-eksena natin ng mga stick glue pa rin. Depende sa imahinasyon pa rin natin kung paano natin mas magagandahin yung mga spaces na ganyan na hindi na natin gagamitan ng molder. At ayan na nga't gumawa na rin ako ng pinakang base itong neck piece. Hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa yung paggagawa nitong parang neck piece na ganyan, nung mismong base dahil hiwalay na video natin gagamitin yung mismong paggagawa niyan. Kaya naman stay put lamang po kayo, stay tuned lang po sa panonood ng aking video para mas matutunan ninyo kung paano gumawa ng mga ganyang eksena sa kostyuman. At habang hindi pa tayo nasasatisfied sa ating mga ginagawa, ay idiretso lamang po natin ang ating pagdidesign. Pero take note, wag nating paka-OA yan dahil ang magdadala pa diyan ay yung mismo mga rhinestones at mga beads na gagamitin natin. At ayan na nga, as usual, syempre pipinturahan muna natin siya ng black para matabunan natin yung mga hindi magagandang part niyan. Dahil ang purpose niyang pag-spray ng black ay para mas mapalabas natin yung pagiging baroque style niya. At ito na nga, pipinturahan na natin siya nitong kulay gold na paint na nabili ko na naman online. Siguro ay meron ito sa TikTok shop pero titingnan natin kung mai-link natin dito sa ating video yung pinagbilhan natin itong gold na paint na to dahil itong gold na paint na to ay maganda siyang tingnan lalo na kapag pininturahan mo na ng ganyan ay medyo metallic type talaga siya at pagkatapos nating eksinahan yan ay ganyan na yung magiging itsura niya. O diba napakaganda na niya kahit wala pang mga bato, mga rhinestones at mga pa-eksena ay napakaganda na, pwede na natin gamitin kahit yan lang. At sa mga viewers ko po na nakakapanood ng video na ito ay wag po tayo masyadong umasa sa mga design na napapakita ko dito dahil may sarili-sarili po tayong imahinasyon. Alam ko pong may mas magaganda pa kayong mga ideas na pwedeng magamit diyan. At para nga mas maging glamorous yung design ng ating top at neck piece ay syempre as usual lalagyan natin siya nitong mga malalaking rhinestone na ganito. Ang napili kong color dyan is color green and color gold para magmukha siyang enchanted talaga. Ito pong corset type na costume na ito ay sample ko lamang po kung paano ako gumawa ng mismong pinakang top ng costume para magkaroon po kayo ng mga sarili-sarili ninyong idea kung paano ninyo mas mapapaganda at mas mapapabongga yung mga sarili-sarili nating design. Ito po ay guide lamang kung saan ipapakita ko dito kung paano ko talaga ginagawa yung mga pang-top na mga costume festival na ginagawa ko. At kung mapapansin nyo sa mga ginagawa ko mga costume at mga festival ay tinatadtad ko talaga ito ng mga bato dahil ito talaga yung tinatawag namin pambulag talaga sa mga eksena na hindi magaganda sa mga costume na ganyan. Tinatabunan talaga namin siya ng mga bato, mga rhinestones para magmukha siyang mamahalin, mas mukhang glamorous at mas maganda tingnan sa stage dahil nga yung pagiging makinang niya. At pagkatapos niya na ito na yung ate medyo nayari. Tapos syempre hindi pa tayo satisfied sa mga eksenang iyan ay lalagyan ko siya ng mga copper chain na matagal ko na tabi-tabi dito sa aking mga taguan dito. At syempre para mas maging glamorous yan ay syempre gagamitan ulit natin ang ating malawak na imahinasyon kung paano natin mas eksenahan yan. At tapos niyan ay yung mga pagitna-gitna niyan ay nilagyan ko na nitong mga glass beads na ganito para mas mukhang glamorous siya. At nang matapos na nga natin ay ganyan ay magiging itsura niya. O ayan, fast forward siya. Pero makikita at mapapansin ninyo kung paano talaga siya ginagawa. O diba napaka-glamorous, napakaganda, napaka-baroque style talaga niyan tingnan. At talaga namang makikita mo na hindi biro ang gumawa ng ganitong klaseng festival na top. Kaya naman sa mga makakapanood nito ay sana maging inspirasyon po ito sa inyo. At ayan na nga at pinasuot ko dun sa pamangkin ko para mas makita ninyo kung paano siya, kung paano yung itsura niya kapag nakasuot na sa mismong tao. At ayan na nga ang ganda ng lapat, o diba? O ang ganda ng push ng dibdib, ang ganda ng lapat sa kanyang dibdib at kitang-kita mo yung pagka-enchanted talaga niya. At talaga namang naku, napakagandang tingnan lalo na kapag nilapatan mo na ng headdress, backdress, saka yung mga pang lower part natin diyan sa mga festival. At alam ko nagkakaroon na po kayo ng magagandang idea
idea kung ano pang mas maiidagdag ninyo dito sa aking ginawa dahil ito po ay basis lamang. Sana po ay nagustuhan yung aking video. Salamat sa panonood. God bless!